Paano ba tayo nagtatanim ng mga kangkong na hindi tayo gumagamit ng lupa? Mga lods, sa video na to ibibigyan ko ng idea kahit wala kayong lupa na gagamitin ay makakapag-harvest tayo ng mga gulay lalo-lalo na ang kangkong pechay. Dito mga lods ay meron tayong seeds lang, coco peat at vermicast. Yan lang ay sapat na para makapagpatubo kayo o makapag-harvest ng mga gulay. Itong video na to ay ginawa natin kasi maraming nagtatanong sa atin kung paano magpataba ng lupa. Ibig sabihin, maraming hindi alam kung paano ang makakagawa ng lupa na mataba na pagtataniman nila. Dito sa video na to mga lods ay gamit lamang ang coco peat, vermicast at nutrient solution. Ay kahit sa plastic bottle lamang ay makakapagtanim ka ng mga gulay pechay, kangkong ay makakapag-harvest ka sa napakasimpleng paraan. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ang malawak na lupa o lupang mataba dito. Kung itatanong nyo naman kung magkano ang gastos dito, mga lods, bibigyan ko ng idea. Ang vermicast ay naglalaro lang yan sa 30 pesos bawat kilo. Ang coco peat naman ay ganun din. Halos parehas lang din ang presyo. Ang medyo mahal lang dito ay ang nutrient solution na naglalaro sa 200 pesos kada 500 ml. Pero dalawang pares yun. Ibig sabihin, A and B na yon. Pero matagal mo na silang gagamitin. Kasi yung 500 ml na yon ay kukuha ka lang ng isang 5 ml na ilalagay mo sa 1 litro. Kaya matagal mo na lang siyang gagamitin kung kukunti lang naman ang itatanim mo mga gulay. At ang pagmimix nito, ang ratio nito ay 1:1. Kung 1 kilong coco peat, 1 kilong vermicast din. Plus, yung katulad na sinabi ko kanina, na nutrient solution. Sa ganitong pamaraan mga lods, pag magpapatubo ka pa lang ng mga buto, ay huwag ka munang maglalagay ng nutrient solution. Pure na tubig lang, plain lang, hanggang sa tumubo sila. Saka lang maglalagay ng nutrient solution kapag nagkaroon na sila ng dahon. Dahil yung coco peat at vermicast natin ay mataba na yan. Sapat na para tumubo silang malusog, maganda ang kanilang paglaki. Kung magkakadahon na, saka ka pa lang maglalagay ng nutrient solution. Siguro after 1 week pa, saka ka maglalagay ng nutrient solution. At syempre sa video natin ay nakapaglagay na tayo ng mga buto. At syempre maglalagay na tayo dyan. Katulad sinabi ko, plain na tubig lang ang ilalagay natin para sa pagpapatubo ng mga buto ng seeds natin. At syempre, lumipas ang 1 linggo, ay eto na. Ganito na ang magiging itsura natin ng mga seeds ng kangkong. Tumubo na sila. At syempre, lilipas pa ang panahon, ay magkakaroon na sila ng mga maraming dahon. At mag-maintain lang tayo dyan ng tubig na dapat nakalapat yung pinaka-puwet ng ating 1.5. At lilipas pa ang panahon, mga lods, ay magkakaroon ka na ng i-harvest na mga kangkong sa iyong bahay gamit lamang ang mga plastic bottle. Ganito lang kasimple, ganito lang kadali na hindi ka nagagamit ng lupa ay makaka-harvest ka ng gulay sa iyong bahay. At ganun lang, sana nagkaroon ng idea. Salamat.